Yo, good morning sa inyong lahat mga sir. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Dahil meron akong na-encounter na issue dito sa motor natin noong mga nakarang araw. Kahit konting lubak lang, basta bigla ang bumagsak yung gulong. Kaya yung kalampag niya, doon sa mga biyasa na at alam na yung ganitong issue, diba? Hindi para sa inyo to mga sir. Para lang to dun sa mga baguhan at wala pong idea. At nakaka-bad trip talaga yung tunog na yun mga sir, as in. Tuturo ko kayo ng malupitang troubleshoot. Dapat yung gulong ng motor nyo sa harapan, ganyan, hindi siya lumalapat sa ginaikot nyo to. Kagaya na to, ginagalaw nyo yung manibela nyo. Dapat wala kayong nararamdaman na parang may bumabangka sa gitna. Yan. Wala siyang tapalodo. Sarap ihataw na ulit, wala nang kalampag. Diba? Sarap sa feeling. Sarap ng tulog ko kagabi dahil na-resolve ko yung issue na to eh. Hinahataw natin ngayon, no? Pero wala na, natanggal na yung tunog. Masarap pa sa pakaramdam nung wala kang naririnig na gulong tunog mga sir. Share nyo na rin sa mga tropa natin dyan. Kung sa ganun, diba? Hindi sila ma-stress. Yo, good morning sa inyong lahat mga sir. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Dahil meron akong na-encounter na issue dito sa motor natin noong mga nakarang araw. After ng mga biyahe namin, dahil after ng mga long rides na ginawa ko, meron akong naririnig na unusual sound sa bandang harapan ng motor natin. At yung ingay na yon, mga sir, usually tumutunog siya pagka may nadadaanan akong surface ng kalsada na medyo palubog. Hindi naman sobrang yung parang lubak. Kahit konting lubak lang, basta bigla ang bumagsak yung gulong. Kaya yung kalampag niya. At nakaka-bad trip talaga yung tunog na yun mga sir, as in. 2 days na akong di mapakali sa tunog na yun. At syempre, pag mga ganong klaseng issue, mga sir, unusual sound, kagaya nun, hindi naman normal yun eh. Nagbasa-basa ako sa group at sabi ng iba, normal lang daw yun, na parang meron kumakalampag. Pero para sa akin mga sir, hindi normal yun eh. Kasi syempre, nung nilabas natin yung motor natin sa kasa, wala namang ganong tunog eh. And then suddenly, biglang nagkaroon, di ba? At ito, sana makatulong sa inyo to lalo dun sa mga baguhan sa pagmumotor. Dun sa mga biyasa na at alam na yung ganitong issue, di ba? Hindi para sa inyo to mga sir. Para lang to dun sa mga baguhan at wala pong idea. Dahil yan ang goal ng channel natin. Kung ano yung mga na-encounter natin na issue, may mga bago tayo na di-discover, di ba? I-share natin kaagad. Siyempre, para makatulong din tayo sa kapwa natin rider. Sabi ko nga sa inyo pagdating naman sa knowledge, kaya naman di tayo madamot. At ito na nga mga sir, nakago. Sakto yung pagaw, nagpagaw yung mga enforcer. Sarap ihataw na ulit, wala nang kalampag. Sarap sa feeling. Sarap ng tulog ko kagabi dahil na-resolve ko yung issue na to eh. So ayun na nga mga sir, hindi na natin patatagalin pa. Bigyan ko muna kayo ng tip para actually nagawa ko na itong ginagawa ko ngayon na intro na to. Pinapaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga troubleshooting na ginawa natin. Kaya nalaman ko kung ano yung problema. Ito yung mga bagay na pwede nyo i-check mga sir pagka naka-encounter kayo ng mga ganong unusual sound. Unang-una na dyan, yung pinaka-bearing ng tipos natin o kung tawagin ng iba, ball race. At pangalawa, yung bearing nung mags natin sa harapang gulong. At pangatlo, yung shock. At yung pang-apat, mga sir, na pwede nyo rin i-consider kung nagpakabit yun ng mga extension tender. Yan, isa rin yan sa pwede nyong tignan. Baka pinagmumulan ng ingay, no? Ngayon, mga sir, doon sa apat na nabanggit ko, paano nyo ba malalaman o paano nyo matutroubleshoot pa isa-isa kung alin doon yung may problema kung mahataw to? Ang bilis ang takbo niya. Bahay sa kabila. Kaya bago lipat ng lane, tingin muna talaga sa side mirror. Importante talaga niyan para siyempre hindi kayo nagkakagulatan. Hoy, kuya, so ka. At ito na nga mga sir. Ito yung video mga sir nung pag-troubleshoot natin at saka nung pagtabas natin nung extension tender. So ayan, panoorin nyo na lang. Yo mga sir, ito ang diskarte dyan. Ikita nyo to ang hawak ko na to. Gagawin nyo rito. May purpose to. Tignan nyo ha. Tuturuan ko kayo ng malupitang troubleshoot. All. Pogi no. Ganito lang yan. Pag nakuha nyo yan, yung upuan, lagyan nyo dito sa ilalim sa gitna. Yan.
dapat yung gulong ng motor nyo sa harapan, ganyan, hindi siya lumalapat sa lapag o sa pinakasahig, no? Tapos ang gagawin nyo, pag pinaikot nyo to, kagaya na ito, dapat smooth yan. Wala kayong maririnig na parang may kumakalansing o parang may lumalagotok. Kasi pag may narinig yung lumalagotok, pag pinapaikot nyo siya, lalo pag malakas, malaki ang possibility na baka yung bearing dito sa harapan ang problema. Hindi naman kaya, pag inalog-alog nyo ng ganyan, yan, tapos tumutunog din, may lagotok. Yan yun mga sir. Malamang dito talaga yan. And then dito naman sa manibela, teka, hiningal ako. Sa manibela naman, para malaman nyo kung may problema yung bearing, no, kailangan pag ginalaw nyo siya ng ganito, smooth dapat yan. Wala dapat kayong nararamdaman na parang may kumakanto. Ayan, no, dapat smooth siya na ganyan, no. Pag may naramdaman kayo mga sir, pag inikot siya na ganyan na parang may kumakanto o yung feeling na parang nalulubak siya tapos tumutuwid siya sa isang portion, ayan, no, dapat smooth eh. Pero pag naramdaman nyo na parang sa bandang gitna tumutuwid siya bigla, ibig sabihin may tama na yun. So yan yung tamang diskarte dyan sa pag troubleshoot, para malaman nyo kung may problema talaga yung bearing sa may mags nyo at saka dito nga sa may tipos, no. Dito naman sa shock, malalaman nyo rin naman kung ito yung problema after nyo ma-troubleshoot yung dalawa, kung ganun pa rin yung tunog. Pero sa akin, mga sir, sa case nung sa atin, ito talaga yung salarin. Yo guys, at tinanggal ko yung tapalodo. Ayun o. Yan. Wala siyang tapalodo. Tapos, tinesting ko yung motor natin. At yung kalampag na sinasabi ko nawala. Tapos, kung mapapansin nyo, ayan o, nilagyan ko siya ng extension fender. Ang problema, walang bracket to. So, doon ko na-confirm na yung naririnig kong kalampag mukhang nanggagaling dito sa nilagyan natin extension fender. Kasi nung inalis ko itong tapalodo ko, tumahimik siya eh. Pero ito, mga sir, yung dulo na to, hindi naman siya tumatama. Sa may cover sa ilalim, hindi naman siya tumatama doon. Ang gagawin ko ngayon dito sa extension fender natin na to, ang gagawin ko rito guys, mapansin nyo, nilagyan ko siya ng tape. Nilagyan ko rin ng marker. Hindi ko lang kung kita sa video natin. Pero ang gagawin ko, tatabasan ko siya. Puputulan ko na lang to dahil sobrang haba. Ayun o. Ayan. Kasi ito, yung ganyang kalaking extension, malaking bagay naman na yan eh. Para hindi umakyat yung putik dun sa pinaka taas na bahagi dun sa motor natin, no. Kung nasaan yung ano ng headlight natin. Yun lang naman importante dun, hindi siya umabot dapat dun. Kung dun lang naman sa cover tatalsik, wala naman kaso, madali lang linisan yan. Huwag lang dun sa itaas talaga. Kaya ang gagawin ko nga, ito, tatabasan ko. Medyo malaki yung itatabas ko, ganyan siya kahaba. Ayan o, nilagay ko yung kamay ko, more or less siguro mga 3 inch din yung babawas natin. Then observe natin syempre kung mag-iingay pa rin siya kagaya nun. DIY mode. Kasi itong binili ko talaga, to be honest wala kasamang bracket to mga sir. Kaya ganito yung nangyari sa akin. Kaya tatabasan ko yun sa akin, di ba? Pero kung sa inyo may kasamang bracket, pwede nyo gamitin yun. Pero kung ayaw nyo may bracket, ganito kakalabasan din sa inyo, magtatabas kayo. Then observe pa rin natin kung yung talsik ba hindi aabot sa pinakaitaas. Yun lang naman. So tara, let's go! Ngayon, kung makikita nyo, ayun o, tinabasan ko na yun sa akin o. Hindi pa nga pantay pagkakatabas ko o. Ang hindi ko lang sure kung magtatalsik ba to ng matindi sa putik. Pero i-update ko kayo, titignan natin. Kung sakali man na sobrang magtalsik man siya, ko-comment ko yun mga sir, huwag kayo mag-alala. I-observe ko muna. Pero ayan, yun yung ginawa ko sa akin, tinabasan ko. Halos 3 inch ang nawala dito kasi ganyan siya kahaba oh. Anong nangyayari kasi pag napapadaan ako sa medyo parang lubak, ayun, dun siya nagtatagtag. Ngayon, wala na. Kahit italon-talon ko yung motor natin, wala na. Di na siya di na siya nag-iingay kagaya ng dati. Basta kailangan talaga pag ginagalaw niyo yung manibela niyo, dapat wala kayong nararamdaman na parang may bumabangka sa gitna. Kasi wala kayong nararamdaman dapat na parang tumutuwid yung manibela sa kalagitnaan na part. Kailangan pag inikot siya na ganun, smooth lang talaga. Wala kayong nararamdaman na parang may lubak ganun. Ganun yung feeling eh. Na parang may palubog. Yan. Basta yun yung tatandaan nyo. Tapos yun nga. Hindi kayo, tinuro ko sa inyo. Yun lang naman, mga sir. Wala namang special eh. Para lang to dun sa mga baguhan sa nagmumotor at wala pang idea. Kasi dun sa group napansin ko,
Yung mga sumasagot kan parang mga ano na, hindi mo maintindihan kung anong trip sa buhay. No? Imbis na sumagot ng maayos, pinipilosopo pa nila yung mga nagtatanong na miyembro, di ba? Pre, morning. Kaya yan mga sir, panoorin nyo na lang po yung video ko para, di ba, masagot yung katanungan nyo. Saka kung may mga katanungan man kayo na iba pa, susubukan natin sagutin yan. Basta mag-comment lang kayo dyan. So yan lang mga sir, bigyan ko lang kayo ng malupitang idea. At ayan nga mga sir, ganyan yung nangyari. So sana mga sir, itong video natin na to nakatulong sa inyo, no? Lalo na dun sa mga baguhan at wala pang idea talaga sa motor. Tayo kasi kahit pa paano, syempre matagal na tayo nagmumotor. Kumbaga sa mga troubleshooting, kahit pa paano may ano na tayo may konting knowledge na. Unless na lang talaga sa mga engine related, yan medyo tagilid ako dyan mga sir. Pero pagdating sa mga wiring naman, kagaya yan, yung mga basic troubleshooting, huwag lang yun sa engine talaga. Kahit pa paano naman may idea tayo. Ito mga sir, kaya ginawa ko rin ng video, kagaya nga nasabi ko, para to doon sa mga wala pang idea at mga baguhan pa lang. Lalo na kung naka Aerox B3 ka rin. Kasi hindi lang naman pang Aerox to yung issue na ganito nangyayari din to sa iba. Yun yung mga way kung paano mo siya matotroubleshoot kung ano talaga yung may problema, no? Napansin ko kasi mga sir doon sa group ni Aerox B3, hindi ko nila lahat pero karamihan ng mga sumasagot doon na anonymous. Imbis na sagutin nila ng maayos, ayun, medyo parang kinukupal pa nila, di ba? Imbis na magbigay na lang sila ng idea kung ano yung mga pwedeng tignan. Well, may mga ilan naman kasi talaga na nagtatanong minsan na parang wala na sa hulog. Pero kumbaga pagka maayos naman yung tanong, di ba? Na talagang, lalo na kung first timer yan, mas maganda kung sagutin din sana ng maayos para may idea din sila. So yun mga sir, hindi ko nila lahat maraming matitino na member sa Aerox B3 group. Alam nyo yan. Tignan nyo, ayan, hinahataw natin ngayon, no? Pero wala na, natanggal na yung tunog. Masarap kasi pakiramdam na wala kang naririnig na ganung tunog, mga sir. O, diba? Sarap ulit gamitin. Wala na yung tunog So ayan mga sir, at hanggang dito na lang, mabilis yung video lang to. At sana nakatulong sa inyo. At kung nakatulong man sa inyo yung video natin na to, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. At syempre, share nyo na rin sa mga tropa natin dyan. Nang sa ganun, diba? Hindi sila ma-stress. So yun lang mga sir. At again, maraming salamat. And see you again on my next video. Babush!